akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangangdaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pangunawa. Lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi maghangad ng paghiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ng pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawaan kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan ng may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan, isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung ano nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawaan.
Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihilin namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kupin. Akitin ang puso namin, ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Banal na templo't tahanan, dito'y kalangitan. Aliw nabit kayamanan, ang tangi mo daan. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Dangking angkinin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Unang Sabado ng buwan, at ialay po natin itong ating misa para po sa pagunita sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayon ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri, sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na numikha, ang
pag-asa at adika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pangdangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing sa nakatumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa lahat sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po muna ang lahat. Sisimulan ko po ang aking pagninilay sa isang napakagandang at makahulugang caption sa Ingles na nagsasabi, "The measure of true generosity is not the amount that you give, but rather the amount that you left for yourself." Nang ibig pong sabihin, ang sukatan daw ng tunay ng pagiging mapagbigay, hindi sa laki ng halaga na ibinigay mo, kundi sa naiwan mo sa iyong sarili pagkatapos na ikaw ay magbigay. The measure of true generosity is not the amount that you give, but the amount that you left for yourself. Halimbawa, milyonaryo ka, nagbigay ka ng 10,000, malaki ang binigay mo, ngunit ano naman ang naiwan sa iyo? May milyon ka pa. So hindi daw yan ang tunay na pagiging mapagbigay. Samantalang dukha ka, meron kang 100 na lang ang natitira sa bulsa mo, binigay mo pa ang 100. Maliit ang halaga, pero dyan po may papakita na ikaw ang tunay na mapagbigay. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, narinig po natin, pinuri ng ating Panginoong Hesus Nazareno ang babaeng balo. Magkano po ba ang binigay niya? Ang sinabi po dito, 2 kusing. Pinakamaliit na halaga nung kapanahunan ng ating Panginoon. May mga mayayaman na naghulog ng malaking halaga, ngunit hindi sila napansin ng Panginoong Hesus. Ang pinansin ni Hesus, yung dukhang-dukhang babaeng balo, at sabi niya, siya ang nagbigay ng pinakamalaki sa lahat na naghulog ng kaloob. Para mas maintindihan po natin ito, alam niyo, ang templo ng Jerusalem nung kapanahunan ni Jesus, sa mga gilid po nila, meron silang hulugan ng kaloob. Nung yung offerings na hinuhulog po nila, ang tawag po nila sa mga Hudyo, trumpet, no, sa Ingles, sapagkat yung itsura niya parang trompeta, kaya trumpet. Tapos, ito pa ang maganda, kapag naghulog ka ng malaking salapi, ibig sabihin malaking salapi, malaking halaga, tutunog po talaga
malakas ang tunog dahil malaki ang hinuhulog mo. Pero kapag naghulog ka ng maliit, halos walang tunog po yan sapagkat napakaliit lang ng iyong halaga. Kaya mapapansin po natin ang mga naguhulog doon, mga malalaki ang kanilang hinuhulog para tutunog at mapansin sila. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, hindi sila napansin. Ang pinansin ng ating Panginoon, yung hinulog ng babaeng balo ng halaga, 1 kusing o 2 kusing lamang, halos walang halaga. Bakit po siya ang pinansin ng ating Panginoon? Sapagkat kung anuman ang meron siya, inihulog na niya lahat-lahat. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-ibig. Mga kapatid, ano po ang mensahe ng Ebanghilyong ito para po sa atin lahat? Unang-una, yung pagiging mapagbigay natin. Sa atin pong buhay, alam ko naranasan na po natin na nagbigay po tayo. Pero ano usually ang binibigay po natin? Kadalasan, ang binibigay po natin kung ano po ang sobra, kung ano po ang tira sa naandyan po sa atin. Ayaw nating magbigay kung ano man ang meron tayo sapagkat natatakot tayo na kapag binitawan po natin yan, mauubusan po tayo. Kaya ang prinsipyo po natin sa buhay, mag-ipon, magparami. Dapat hindi tayo maubusan. Kung magbigay man tayo, yung sobra lamang, huwag mong ibigay kung ano ang malaking halaga. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na sa pagbitaw po natin, hindi po mahalaga kung magkano ang atin pong binigay, ang mahalaga para sa Kanya, yung sakripisyo, yung pag-ibig natin. Sa langit daw, susukatin ang pagiging mapagmahal po natin sa sakripisyo na atin pong ipinakita habang tayo'y nabubuhay pa. Yung babaeng balo, binitawan niya kung ano ang kahuli-hulihang salapi na meron siya at ano ang nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan sapagkat meron siyang binigay, binitawan po niya. Mga kapatid, gaano po ba ang pagbibigay po natin? Sana itong ating Ebanghelyo magturo po sa atin. May kasabihan din po tayo, give until it hurts. Magbigay ka hanggang ikaw ay masaktan. Ang Panginoon kapag tayo ay kuripot, kuripot din ang Panginoon sa atin. Kapag tayo ay mapagbigay, ang Panginoon mapagbigay sa atin. Sabi nga po ni San Pablo, God cannot be outdone in generosity. Ang Diyos, hinding-hindi mo matalo sa pagiging mapagbigay mo. Kaya sa pagbigay po natin, kung nagbibigay tayo ng marami, bibigyan din tayo ng Diyos ng marami. Sabi nga po, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibabalik po sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa pagbigay po natin, yan po ang unang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya, when you were raised, kung ikaw po ay biniyayaan ng Panginoon ng maraming biyaya, don't raise your standard of living, but rather, raise your standard of giving. Kapag ikaw ay binigyan ng maraming biyaya ng Panginoon, dapat itaas mo rin ang pagiging mapagbigay mo, hindi yung kalidad ng iyong pagkabuhay. May naalala po akong kwento po ni Archbishop Soc Villegas. Kinento po niya, isang araw daw, merong isang photographer, yung nagpipicture para i-publish yung picture niya sa newspaper, na imbitahan para mag-cover sa isang feeding program sa isang parokya. Pumunta itong photographer, dala-dala ang kanyang camera para makakuha ng picture para maipublish sa newspaper tungkol sa feeding program na iyon. Ang ipinamigay ng pagkain sa feeding program na iyon, fried chicken, chop suey, kanin, at meron silang dessert, saging. So lahat ng nakapila ay binigyan. Napansin ng photographer na ito, meron daw 3 magkapatid na nahuli sa pila. In-estimate po niya na siguro ang pinakamatanda, sabi niya, 9 years old, ang pangalawa 7 years old, at ang pangatlo 5 years old. Dahil po sila ang huli sa pila, mainit na ang pagpila, kaya yung pinakamatandang kapatid 9 years old,
kanyang dinala ang kanyang dalawang kapatid sa isang punong kahoy para siya na lang ang pumila, humingi ng pagkain. In a way, nung siya na ang bibigyan, siya ang pinakahuli. Lo and behold, wala ng pagkain. Kaya, inexplain na ng tagapamahala ng feeding program. Sabi niya sa bata, 9 years old, sabi niya, "Iho, pasensya na kayo, wala ng fried chicken, wala ng chop suey, wala ng kanin. Ang natira na lang, isang saging na lang." Napansin po ng photographer, tapos kanyang nilapitan. Ang sabi ng batang lalaki, sabi niya, "Pwede po ba? Kunin ko na lang po yung isang saging sapagkat gutom na po yung dalawang kapatid ko. Di bali na walang kanin, kahit isang saging, okay na po sa amin." Tapos, sabi ng photographer, nung sharing po niya, pinagmasdan niya. Sabi niya, magandang picture po ito ang mangyayari kung ano ang gawin ng kapatid. Ang ginawa ng nakakatandang kapatid, dinala yung saging sa kung saan andun po yung dalawang kapatid sa may puno ng kahoy. Pagdating po niya, ang kanyang ginawa, pinatayo niya ang kanyang dalawang kapatid. Nagdasal sila, nag-sign of the cross. Pagkatapos, alam niyo ang ginawa ng nakakatandang kapatid? Binalatan yung saging. Pagkatapos na mabalatan yung saging, hinati sa dalawa. Yung isang hati sa isang kapatid, yung isang hati sa isang kapatid. Pinakain, hinati yung dalawang saging. Nung makakain po ang kanyang dalawang kapatid, ang ginawa naman ng matandang kapatid, kinain po niya ang balat ng saging. Nung makita po ng photographer, sabi niya, "Gusto ko nang kunin ang aking camera." Sapagkat sabi niya, napakagandang picture sana yon. Pero sabi niya, hindi ko nakuhang kunin ang aking camera, kuhanan sila ng larawan. Sapagkat sabi niya, natatakot ako na baka sa pagtingin ko ng lens ng camera ko, ang makikita ko si Jesus na naka-smile at magsasabi, yan ang pagiging mapagbigay. Handang ialay kung anuman ang meron siya. Mga kapatid, naway, itong ating ibanghilyo, tingnan po natin ang ating sarili. Paano po ba ang pagbibigay po natin? Itong babaeng balo sa atin pong ibanghilyo, alam nyo, katulad siya ng ating Panginoon. Kalarawan siya ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Bakit po? Ibinigay niya ang kanyang buong sarili kung anuman ang meron siya. Yan ang ginawa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Binigay niya ng buong buo ang kanyang sarili. Huwag po nating kalimutan sa atin pong pag-uwi, paglabas natin sa simbahan mamaya. The measure of true generosity is not the amount that you give, but rather the amount that you left for yourself. Ang sukatan ng tunay na mapagbigay, hindi sa halaga ng binibigay mo, kundi kung ano ang iniwan, ang natira sa iyong sarili. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong iisang Ama sa lahat at iisang Guro, ang kanyang bugtong na anak. Dumulog tayo sa ating Ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo. Ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili, sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ang mabuti at magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin at paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan
at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway tumanggap ng banal na pagbubunyag bilang mensahe ng Diyos sa bisa ng kanyang kapangyarihan at hindi ayon sa kaisipan lamang ng tao. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan sa muling nabuhay na tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling mga kahilingan. Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan, itinataas namin sa iyo ang mga panalangin ng mga sumasampalataya sa iyo. Gayon din ang mga hindi pa nakaririnig ng iyong banal na ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pusong maamo at mabagin, dalangin namin ay inyong dinggin. Sa oras ng panganib at lagim, Jesus, kaming ingapin. Buong ligaya kaming ihimlay sa inyong piling, di mawawalay. Ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Buong ligaya kaming ihimlay sa inyong piling, di mawawalay. Ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Kristo na ibinigay ang kanyang lahat-lahat, ang kanyang sarili, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kabanal-banal ng puso ni Jesus, bukal ng grasya,
ko rin ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong kukuping. Bunga ng iyong pagmamahal, tumaloy dugo mo tubig, upang ang mundo'y linisin sa makasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong kukupin. Mga patalastas, inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay ang mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa anghimalanangpoongjesusnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Inihahandog ng Catholic Travel Inc. ang isang pilgrimage sa Italia kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na September 19 to October 4, 2026. Kasama sa mga lugar na bibisitahin ay ang mga dambana ng Mahal na Birhen at ang mga santong sina San Antonio de Padua, San Francisco ng Assisi, Santa Clara, San Carlo Acutis, Santa Rita de Cascia, Birhen ng Loreto, Banal na Mukha ng Manopelo, ang Eucharistic Miracle ng Lanciano, San Padre Pio ng Petralcina. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong makita ang Santo Papa Leon sa Vatican Square sa Roma. Para sa reservation at karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag sa Catholic Travel sa numerong 85232523 mula Lunes hanggang Biyernes o sa cellphone number at 0918-911-0748 at 0918-910-8658. Ito po ay limited slots only. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo na sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa parin hanggang hulo. Malawon na naming pangarap, paghahari mo sa silangan. Pananampalataya, naming siningas ng harap. Sintatag ng kabundukan, sindawak ng karagatan, kailan may di pabibihag, bayan mo sa kasalanan. Ang kalsada ng dako, ang banal mong salisa, ang sumpa ng karimlan, di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa parin hanggang ulo.